Mga kababayan, nadagdagan na naman ang mga taong bumaligtad laban kay Marcos Jr. May nag-send kasi sa akin ng link ng post ng lalaking ito. Sabi ko parang ang bata. And sino siya? Yun agad ang tanong ko. Sino nga ba ito mga kababayan? Familiar kayo? Nag-post siya eh. And sinabi niya na siya ay part ng Marcos administration. Pero bakit siya tumiwalag? Coincidence lang ba mga kababayan? Nakapula kaming lahat. Anyari. Ang pulang kulay ay identified kay Ngiwi, di ba? Coincidence lang ba? Or is it fates or something? Oh, well, maybe this photo was taken nung panahon ng kampanyahan. Kasi naka-face mask pa sila, di ba? Nung panahon ng like 2021 and even ng elections filing yung ng candidacy yung 2021 eh. Ang 2022 ang elections, so ang kampanyahan ay nasa 2022. Tama? Kasi ang kampanyahan magsisimula siguro ng mga March hanggang May. May ang elections, no? So, panahon ng kampanyahan, nakapula. Ako nakapula rin. Dati po akong supporter ni Ngiwi. Or supporter ng unit team. Dahil nga si VP Sara ay kulay green, si Ngiwi ay kulay pula, ang gandang tingnan. Parang nung panahon ng 2022, parang holiday seasons, parang Christmas kasi combined, no? Ang kulay na pula and green. So akala namin talaga match made in heaven ang Bongbong Marcos Sara Duterte tandem eh. Nabudol tayong lahat mga ating. Anyway, at least unti-unti nang bumabaliktad. And I would have to say mga kuya na I was proud and I am proud na isa ako sa mga naunang bumaliktad. Alright? Kasi si Miss Marlica ang una-una, no? So pagkakaalam ko, marami nga ang takang-taka kay Miss Marlica bakit binabatikos na niya si Ngiwi Jr. Hindi pa natatapos ang 2022. Umupo si Ngiwi ay June 30, hindi ba? Ng tanghali or alauna ng hapon, gano'n, no? Kasi alas 12, tapos na si Tatay Digong ng June 30 ng 2022, si Ngiwi na ang kinahapunan. And ang buong 2022 na yan, na remaining, o yung 6 months ng 2022 hanggang Pasko, nandyan sa like September, October, bumaliktad si Miss Maharlika. Okay? Kasi napansin niya na iba ang ginagawa nung tinatawag niyang babaeng ahas. Pagdating ng December ng 2022, isa rin po ako sa bumaliktad dahil nga po in-invite kami sa palasyo at ang pinakain lang sa amin ay ensaymada. At ang bati ko sa akin ng mga kapwa ko vloggers na nagbubulag-bulagan hanggang ngayon at nandun pa rin sila sa kabilang parlor. Actually, may iba na pong mga nakasama namin doon na nasa Duterte camps na ngayon. Hindi ko lang alam kung naniniktik pa rin sila or baka na-turn off na rin. Pero isa po ako sa umayaw sa grupo ng mga vloggers na in-invite ni Ngiwi sa Malacanang nung Christmas seasons. Not because ang pinakain sa amin ay ensaymada, kundi naramdaman ko mga kuya na hindi sila totoo sa pakikitungo nila sa mga tao. It was not the ensaymada. Yun yung ginamit sa akin panlaban, kaya ka lang naman nagalit kasi ensaymada pinakain, ikaw kasi ay patay gutom na vlogger. Sabi sa akin, hindi ka na nakakain ng kanin, bumatikos. Hindi po. Sunod-sunod na. No, nahalata ko na yung mga vloggers na kasama ko ay for the money pala, mga kuya. Okay? At yun nga, sabi ng, bulgar-bulgar naman, itong mga nagbubulag-bulagan ng mga ensaymada vloggers or mga loyal pa rin kay Ngiwi ay mukhang nananamasa ng bonggang-bongga kasi nga billions if not trillions, feeling ko nga trillions ang nananakaw sa Pilipinas, 'di ba? Yung mga kakilala nating vloggers, may iba doon 300k a month ang allowance, 400k, malakihan. Ano pa kaya yung mga tik-tik naman? Kasi may mga vloggers na wala sa kabila pero naniniktik at nagkukunwaring Duterte supporters. Balita ko ay meron ding pakimkim ang mga yan and inuutusan na kasuhan ang mga nagbubulgar sa kanilang pagiging ahas. Kasi yung nahalata namin na may mga hindi totoong Duterte supporters at nagkukunwari lang, nambobola, nambubudol, pero mga naniniktik. Kung ano man ang mga hakbangin, lalong-lalo na po ng mga pro-Duterte supporters, laban kay Ngiwi ay ibinubulgar nila at kinakanta nila sa kabila. Napakadelikado po. Pero kahit na may mga traidor at tiktik sa kampo natin, ay may taga-kabilang kampo naman na sumuko na at mukhang lilipat na sa atin or baka lumipat na nga. Basahin natin ang balita ng One TV Philippines patungkol dito sa taong ito kasi hindi ko siya kilala eh. Okay?
Ayan nga po, picture niya with Ngiwi. Si Ngiwi, sa tindig niya, mukha siyang wala na siya, murag wala na siya yung buli, no? Murag payos nang yung buli, no? Lantawa wala. Parang wala na siyang kapwet, parang hindi mo maintindihan kung nakuba na or whatever, no? Yung tindig niya, parang walang puwit or something. Anyway, oh. So siguro itong taong to, kung panahon ito ng Uniteam or ng kampanyahan, at pareho kasi sila nakapula, tapos naka-face mask pa, so medyo mahigpit pa nun, bata, maybe ito ay isa sa mga leaders or prominenteng miyembro ng mga grupo na sumusuporta sa candidacy ni Ngiwi, no? Then nabigyan ng pwesto eventually, pero para pa siyang bagets. Okay, basahin natin. Opisyal ng PCO, kina Auntie Claire, mga ating, di ba si Auntie Claire? Nasa PCO yan. Undersecretary si Auntie Claire, di ba? Opisyal ng PCO or Presidential Communications Office nagbitiw sa pwesto dahil sa umano'y talamak na korupsyon sa pamahalaan. Hindi niya kinaya, hindi niya nasikmura. Bumabaha ang korupsyon. PCO pa lang yan, sa PCO siya nagtatrabaho, doon pa lang, ay mukhang totoo yung mga issue, no? Merong nawawalang 50 million di umano sa vault na ilalaan dapat sa mga vloggers. Biro mo yan, 50 million para sa mga vloggers. Manila. Nagbitiw sa pwesto si National Press Office. National Press Office, Presidential Communications Office or NPO-PCO Assistant Director RJ Lim. Yun pala ang pangalan, mga ate at kuya. Matapos igiit na may malalim at talamak na kultura ng korupsyon sa loob ng pamahalaan. Naku, Ngiwi, lagot ka. At saka mag-ingat ka, RJ Lim, baka huwag kang pupunta sa mga mabangin na lugar. Alam mo na. Baka makabral. Tama ba? Mahirap na. Engat-engat pag may time. Ang sabi, sa isang pampublikong pahayag, nagsulat kasi siya, pinost niya sa social media, na ilabas bago ang pagsapit ng 2026, sinabi ni Lim na hindi na niya kayang manahimik matapos masaksihan ng umano'y paulit-ulit na katiwalian. Meaning to say, pagnanakaw, mga pagtatakip, kanya-kanyang cover-up, mga ate at kuya, at kakulangan ng pananagutan habang siya ay nasa serbisyo. Iginiit niyang konsensya, hindi kaginhawaan ang nagtulak sa kanyang pagbibitiw. Kasi nga mga kababayan, dumikit ka lang sa mga yan, ay talagang para kang nakahaplos ng ginto, no? Or something, or magiging ginto ka rin, mapadikit ka lang sa kanila. Yayaman ka talaga. Sumipsip ka lang, magbulag-bulagan ka lang, yayaman ka. Ngayon kapag bumatikos ka, ay delikado ang buhay mo. Tingnan mo si Miss Maharlika, 'di ba? May death threats, katakot-takot na kaso. Si Dean Chase, nagtatago, balak gurgurin, ninakaw ang mga gadgets para hindi mailabas yung bembangan video or mga, alam niyo na, jugjugan video ng mag-asawa, di umano. Si Mr. Tubig na siyang binuking nung di umano nung mag-asawa para bembangin sa lubot si Bembang Jr. Pero mo yun, kalalaking tao, lalaki ba talaga siya? Nagpapabembang siya sa jewetels? Akala, 2 million ang bayad mahigit. Mga ate at kuya, di ba? Sino pa? Si Attorney Harry Roque, nagtatago sa Europe. Ang inyong prinsipesa, ganun din. Kailangan ko magstay abroad dahil naginigipit ako. May mga threat sa amin, sasampa ng kaso, kung anik-anik pa. Si Doc Lorraine Badoy. Recently, si retired General Romeo Poques, hinuli pagdating ng Pilipinas. And Pastor Kibuloy, ang pinakamalaki sa lahat, si Tatay Digong. Ito ang kalakaran ngayon sa Pilipinas. Pag bumatikos ka, kulong, tanim kaso, gipit, gurgur. Si Cabral, ano kaya ang role niya? Yung unang-unang bumatikos, mga kababayan, sino? Si Percy Lapid na isang kakamping. Yun ang unang nategi sa media. Kaya ang media nun tumiklop Pero ngayon medyo naglalakas loob na ang media na bumatikos or magbalita ng against kay Ngiwi. Hindi kaya ito ay sign na malapit ng matapos ang labada, darling? Malapit na bang magwakas ang paghahari ng mga sakim, mga ate kuya? The filibusters? Anyway,
Ang pananahimik ay tila naging pahintulot, ani Lim. Totoo yun. Kung hindi ka nagsasalita at nasasaksihan mo ang ginagawa, parang ano may post na ganito si Attorney Glenn Chong, idagdag natin dito ha. Sandali. Medyo similar. Kasi nga, for the evil to triumph, something something, kasi good men are doing nothing. Kaya nagtatagumpay ang mga demonyo. Tama, no? Oh. At narinig nyo rin yan kay Senator Miriam Defensor Santiago, kay kumbaga, for evil to triumph, it is sufficient for good men to do nothing, something like that. Kung hindi umiimik ang mga mabubuting tao, nagtatagumpay ang mga demonyo. Okay, eto, yung nangyari nga kay General Romeo Poques, bago natin balikan yung post ni RJ. For evil, ay, demonyo raw ang Marcos regime, sabi na Attorney Glenn Chong, mga ate kuya. For evil to triumph, it is enough for good men to do nothing. Kung gusto mong magtagumpay, ang mga demonyo, basta wala ka lang gawin, at wala, right? Basta tumahimik ka lang, magtatagumpay sila. So kung ayaw mag-succeed at ayaw mong maghari ang kadiliman sa Pilipinas, gumalaw ka, kumilos ka, magsalita ka. Hindi pwedeng nakatahimik ka lang, may inaapi, may nang-aapi, may gumagawa ng kademonyohan, katarantaduhan, krimen, nakita mong may sinaksak, tumahimik ka, anong dating? Nakuha niyo yung analogy? May binaril, tapos nanood ka lang. Hindi mo inawat, hindi mo pinigil, hindi ka tumakbo, hindi ka humingi ng saklolo. Ano ang dating mo? Di co-conspirator, something. Para kang kasabwat. Out of fear, tumahimik ka, ganun ba yun? Dahil takot ka? Kung takot ka, tumakbo ka, lumayo ka sa nangyaring krimen, at humingi ka ng saklolo. Pero kung tumahimik ka lang at nanonood ka, ay baka ikaw ay kasabwat. Or syunga. Ano ka, nabatubalani or what? Ano ka, nagayuma? Na-shock? What the heck? I refuse to be gagged and intimidated. I stand with General Romeo Poques. Ayan, hinuli si Romeo Poques pagbaba ng airport, pagkagaling abroad. Bakit pa kasi kayo umuwi ng Pilipinas? Sir, alam nyo, aabangan na kayo. Mala Duterte ang ginawa kay General Romeo Poques. Mabuti nakapagpiyansa yan. Ngayon, itong si RJ Lim, hindi kaya sampahan to ng mga tanim kaso or imbentuhan din ng, nagnakaw ka rin naman. Ikaw yata yung kumuha ng 50 million para sa mga vloggers. Kaya wag talaga, alam niyo yun, wag kayong gagawa, lalo kung kayo may posisyon sa gobyerno. Kahit siguro 10 pisong corruption, wag niyong gawin. Or kupit or whatever, kahit 100 pesos, wag na huwag magagamit sa inyo. Huwag kayong gagawa ng anomalya kung nandyan kayo. Si Lim na dati umanong sumuporta kay Pangulong Ferdinand Jr. ay nagsabing unti-unting nawala ang kanyang tiwala sa administrasyon dahil sa umano'y pagtutol nito sa transparency. So, maybe, gumagastos kunwari ng malaki, like halimbawa, millions for operating expenses. Kunwari bibili ng ballpen. Tapos ang binudget ay 1 million, ay ilang pirasong ballpen lang ang binili. Like maybe isang dosena. What? O bumili ng typewriting paper, halimbawa, no? Halimbawa, sabihin natin, 100 piraso ng bundles ng typewriting paper, pero ang binudget nila ay 10 million. Magkano lang naman yun? Wala pang 500. Ang makapal na, na kukumban. Or, ang tawag sa typewriting paper, mga kababayan? Coupon band yung tawagin, right? Diba? Blankong papel na puti na ginagamit sa printing. Tapos ang binudget 100 million. So walang transparency. Kumbaga parang ang laki ng kupit sa bawat ginagastos sa opisina. Baka mamaya kunwari sira yung printer. Hindi pa naman sira, inuwi lang sa bahay. Pinalta ng bago, yung bagong ipinalit, millions ang halaga, hindi naman million ang printer. Nakakabili ka niya ng mga 20 mil, magandang klase na. Binalaan din niya na may personal siyang kaalaman sa mga kamakailang pangyayari. Baka may alam siya kay Cabral. At handa siyang humarap sa anumang pagsusuri kung kinakailangan. Ang tanong kaagad, magpapa-Senate hearing ba ang Senado
para ibulgar nito ang kanyang mga nalalaman? Idineklara ni Lim na hindi siya saklaw ng sistema at nangakong magsasalita siya laban sa mga umano'y katiwalian. Tinapos niya ang kanyang pahayag sa hashtag PBBM resign. Marcos resign. Mag-resign ka. Okay. Wala pang opisyal na pahayag ang presidential communication. Hindi umimik. My God. Parte ng opisina nyo. Nag-quit. Malamang nag-resign. Of course. Right? Umalis na yan. Baka sabihin, baka ang palabasin ng PCO. Ay, nag-resign yan. Hindi naman namin tinanggal. Hindi naman namin pinwersa. Nagpatawag kami nagsabi kami ng courtesy resignation, nag-submit siya ng resignation paper, inaprubahan namin. Eh, gusto niya mag-resign eh, plus may nakita kaming anomalya niya, so tinanggap namin yung resignation. Ganyan ang drama nila. Oh, wala raw statement ang PCO sa sa sinabing meron akong alam. Tingnan kaya natin yung social media nitong RJ Lim. Is that the name? Let me just check. RJ Lim PCO. Okay. Oh, may mukha na siya dito mga kababayan. Kahit paano. Ayan oh. Ayan, yung naka-white. Hindi ko sure kung totoo yung chika na narinig ko tungkol kay RJ Lim na ngayon ay nag-iingay at nagsabi na siya ay umalis bilang Assistant Director ng NPO. Ayon sa chika na narinig ko, itong si RJ Lim ay tinanggal. Oh, ayan tayo eh. Ay tinanggal dahil sa issue ng pangungurakot at hindi totoo na siya ay umalis or nag-resign bilang Assistant NPO. So, ibig sabihin si RJ Lim pa ang kurakot. Binabaliktad ba mga ting? Ayon sa chismis, matagal na daw siyang problema sa NPO na umabot pa sa punto na mismong pinuno ng NPO ang sumulat, parang NPA sa palasyo or kay ES Bersamin upang isumbong ang tungkol sa pangungurakot. Siya pa ang pinagbintangang kurakot ngayon. Kailangan backed up ng evidence yan. Ano ang corruption na ginawa niya? Siya ba yung bumili or nag-procure ng typewriting paper? Siya ba ang bumili ng ink ng printer? What else? Ano pa yung pwedeng naging corruption niya? Malaking amount kaya? Mga atet kuya, baka mamaya barya-barya lang ha? Nang malaman daw ito, ayon sa chika noon ay PCO Secretary Cesar Chavez, nagalit siya dahil seryoso ang issue sa pera ng bayan. Pero bago pa man tuluyang matanggal, inunahan na ng ingay, pa-victim, paawa. Ayan na nga tayo eh. Ayan, ang sinasabi. Gusto ko makita yung original post ni RJ Lim. Hindi ko makita yung kanyang FB eh. Pero laman siya ng balita. Abogado siya mga kababayan. Attorney RJ Lim. Ay, bakit wala? Pero at least na pag-uusapan, ano? Isa sa mga, ano ba siya? Ensaymada yata ito eh. My God. Ensaymada vlogger. Anyway, English yung post niya nung sinend sa akin, mga titkuya. Translate naman na ng balita na ganyan. Tumiwalag niya, hindi niya kaya sikmurain. Pero katulad sinabi ko, no, babalik ta rin. Palalabasin na siya ang nangurakot. At sakit daw siya ng ulo, kita mo yan? Anyway, tingnan natin ang comments ng mga netizen patungkol kay RJ Lim or sa kanyang... Tsaka RJ, kaya ko gustong makita, mga atet kuya. And maybe I should try it again. Baka may update eh. Baka may bago siyang post. Anong alam mo sa kay Cabral? Halimbawa, di ba? Wala na ako. Hindi ko makita yung... Baka hindi RJ ang pangalan niya sa social media. Gusto ko talagang mahanap eh. One more try. Parang na-save ko yun eh, yung English na post niya. Give me like few seconds mga kababayan. I'm checking my saved items here. I found it! Buti na lang matyaga tayo. Ito yung original post mga atet kuya. English yan eh. Natatakot din siya nung simula.
Pero eventually, nawala na siguro yung takot. Oh, I am done being afraid daw. Saan ba yung sinabi niyang yun? I am done being afraid of people simply because they hold power. I draw inspiration from those who still ask difficult questions, especially younger leaders who refuse to accept corruption as normal. Figures like Kiko Barzaga and Leandro Liviste remind people that accountability is not disrespect. So na-inspire siya sa mga katulad din niya, no, na mga batang nagsasalita ngayon. Katulad yan nga sina Kiko, sina Leandro Liviste, na parami no. Yan yung sinasabi ko mga kababayan, kung ang nagsasalita ay hindi lang yung mga nauna ng bumabatikos, makakapagbigay talaga ng inspirasyon. Lantaran naman na ang korupsyon sa Pilipinas, 'di ba? Ninanakaw ang pera ng mga Pilipino, ang mga projects marurupok. Buti sana kung meron. Actually, delikado pa rin kahit meron kasi nga marupok, magiging cause pa yan ng aksidente. Pero yung iba, ghost talaga, wala talagang project, ninakaw lang ang budget. So umiimik ang katulad ni Leandro Liviste, ni Kiko Barzaga, and here comes RJ Lim na na-inspired dun sa dalawa. Yun pala yun. So let me check if he has a new post. Okay? RJ Lim. Alright. Oh, bata pa nga mga kababayan. Ayun yung last post niya, mga ate at kuya. Mahalin natin ang Pilipinas. Anak ko, mukhang pro VP Sara, sinishare niya yung New Year's. Yeah, mahalin natin ang Pilipinas. 2026, here we go. Oh, okay. That's VP Sara giving her a New Year message. But going back to RJ Lim, mga ate at kuya, binanggit kasi niya na mahalin natin ang Pilipinas at mukhang ang 2026 ay magiging taon ng pag-asa ng mga Pilipino. Pero again, katulad ng sinabi ng kakilala natin, magiging madugo ang 2026. Matinding labanan ito. Hindi pwedeng sila ang may power, sila ang may nakamkam, susuko sila ng basta-basta na lang. Lalaban ang mga yan, ang gigipit nga ng mga kritiko Nakakulong si Pastor Quiboloy, nakakulong si PRRD, hinahan si Spokes Harry Roque, si Zaldico nabanggit ko pa, o nagtatago rin. Hindi yan papayag na matalo basta-basta nitong mga kritiko at ng mga nagbubulgar ng kanilang baho. But anyway, salamat pa rin sa katulad ni RJ Lim na nagsalita at lumabas, credible na na whistleblower. Ano kaya ang inaantay pa ng Senado? Magpapa-imbestiga kaya? And RJ Lim, mag-post ka na. Maybe i-share mo sa media ang nalalaman mo. Or maybe sa mga vloggers. Or mga prominenteng tao. Mag-reach out ka kay VP Sara. Supporter ka ng pangalawang pangulo O, ibigay mo ang mga mag-ingat ka lang kasi kahit sa opisina ni VP Sara may mga tik-tik. Mag-reach out ka kay Spokes Harry Roque, kay Miss Maharlika, sa PDP Laban. Kanino pa kaya dapat po lumapit or maybe kay Kiko Barzaga, kay Lian Leviste, kay Rowena Guanzon, kay Chavit Singson, sa mga Duterte, kinabaste. Kanino kaya dapat mag-reach out si RJ Lim? Kung meron man siyang isisiwalat. Backed up ba ito ng mga documents? Nakasave ba ito sa USB? Pakicomment nga po sa comment section at panoorin ang susunod na video, mga kababayan.